add ko lang diyan Ma'am Joey 'no, tama yung sabi niyo ma'am, na we have to build consensus. Hindi natin puwedeng gawin na i-aano natin, itsapuwera natin na finally sumasang-ayon na yung ibang kubol sa advocacy natin sa different issues natin with this government. So bakit natin 'yon tatanggihan? Wag Yeah, tayong we can maging solidify. wag tayong maging trap to our own echo chamber. 'Yun ang ginagawa ni Tatay Digong noon na even yung rally ng mga NPA pinupuntahan niya to talk. Kasi nga it will also give us the flexibility na kailangan natin pagdating sa mga political decision. Pag nakikita ng taga-kabilang kubol na we agree on some of their point of view, the possibility of them, although slim, pero may possibility na yes, pwede rin silang lumabas sa kanilang bakod and agree on certain topics na pinupush natin. Parang nakakaano po ba yung sabihan ka na, ikaw mayaman, nagla-live selling ka lang, parang, tas siya pa yung namasahe sa'yo, parang, may followers ba to? Paano to finalo ng mga followers niya kung ganyan ang ugali niyan? Alam niyo, ang tagal kong nakikinig kay Miss Joey dito, never siya nagaganyan ng tao. Tsaka alam niyo, yung kinagagalit niyo na hindi papuntahin yung mga Duterte sa rally, tayo na araw-araw galit na ako sa gobyerno, tapos yan pa din iniisip niyo, na dilawan yan, didiis tayo. Mga tanga ba kayo? Ang tagal na ng usapang to. Alam mo, kung may sakit ako sa puso, natagal na akong natigok sa konsumisyon. Tapos, yan pa din iniisip nyo, yung kulay natin. Samantalang pwede naman tayo mag-meet sa gitna kung ano yung pagkakasunduan nating lahat. Ano bang concern natin? Corruption, di ba? So, doon tayo, magkita-kita tayo sa gitna. Hindi yung parang kukulayan nyo pa na porke ganito, napakababaw ninyo. Talaga, hindi pa kayo galit. Galit na ako. Sawa na ako, nagato pa ulit-ulit yung issue, tapos ganyan na may makikita doon, magrarally, ganyan, against corruption, tapos yun, pininiisip nyo, yung kulay nyo. Tanga. Paakyatin ko na si yung mga nandito sa likod Hello, Tay Amik. Hello. Narinig lang ako? Naka-mobile lang kasi. Naririnig po. Yan. Sige po. Yan kasi ang kaya pala si Maui naging nung unang kalas ng Uniteam, naging pulutan yan sa isang grupo ng mga loyalista dahil din sa issue ng pera. Actually, yun ang baba sa akin na vlogger ni Trillanes, galit rin kay Maui. May umangal doon na isang taga-US na siya kaagad ang unang pinulutan na ganito, may mga namimira sa mga DDS vloggers. Pero during that time kasi Uniteam pa, di ba? Unang pagka ko niyan kay Maui, parang naman siya yung Marcos time, hindi ko lang maano kung DDS siya or usually halos lahat ng mga vlogger kasi na kahit yung mga loyalista dati nag-start naman sila as Duterte, suporta sa Duterte lahat. Kaso nung nagkalasa na, doon na nalaman yung iba hinak ang sariling Facebook account para hindi mabuko na puro puri sa Duterte dati. Kaya ang naano ko dito sa issue na yan, masyado kasi nilang hindi siguro nakuha na yung point natin dito sa Dutertista na dapat nga we're on the issue na hindi tayo fully, yes, we are Dutertista, but we're more on issue. So kung para sa akin, walang masama kung ako nandiyan lang, pupunta ako to show numbers, hindi naman na para i-hijack mo, kundi kahit lang mag-plain ka lang na dyan, basta at least nakita na nakadagdag sa numbers. Hindi yan ibig sabihin na sinuko na natin ang pinaglalaban natin, kundi we have to go in solidarity with any groups na bringing with the same issue, na yun din ang issue na pinaglalaban natin. Kasi kung bakit nga hindi tayo makahikayat ng ibang sektor or ibang groups minsan na sumali, kasi masyado tayong personality politics ang labas ng iba. Kaya dapat ipaglaban natin, yun ang issue din. Hindi yung aktibo lang tayo pag involved ang mga Duterte, pag wala tayong pakialam. Di ba? Kailangan issue-based. And ang kasi dyan, sa totoo lang, kaya naman magandang maging Dutertista eh. Kasi pag Dutertista ka, makikita-kita talaga tayo sa mata. Basta may prinsipyo. Yung issue, pag pinag-usapan natin yung mga certain issues, meron kasing guide yan sila PRRD kung paano sila mag-decide on certain matters, ganyan, and things like that, ganun. So ngayon, kapag ikaw mag-decide ka based on principle, tapos merong similar pattern on how PRRD would approach the same problem, magkikita-kita tayo sa mata eh.
Ayun, sabi ni Angel, Joey, sino nag-fund dyan sa HK trip niya at sa Japan? Baka pera ng OFW yan. Yung sa HK trip, may nag-fund, kilala ko yung nagbayad ng hotel niya at saka ng accommodation niya. Okay, pagkatapos, yung sa Japan, hindi ko alam. Pero nagpunta siya sa Japan pagkatapos ng EDSA. Eh, ito, isa rin sa gusto kong i-share. Teka lang Ayun, Santa Claus, yung audio mo, pinatay ko muna kasi ikaw pala yung maingay. Pakiayos yung microphone mo, Santa Claus. Ayun. Ngayon, ito pa yung isang gusto ko ring i-reveal sa inyo. Okay? I think I already mentioned sa mga previous vlogs ko na nafe-feel ko na parang sineset up ako dyan sa EDSA na yan. Okay? Kaya, nawalan ako ng medyo ako na pumunta, ganyan-ganyan. Kasi nga parang tingin ko, inaano ako, sineset up ako. Okay? Merong isang taga-bundok, amoy bundok, na send sa akin ng mga documents. Ito. Ayan. Send sa akin ng mga documents. Okay? Ayan. EDSA 3. Ayan, okay. Ganyan. Pagka kinlik mo yan, ang laman yan, documents ng mga checklist, kung anong gagawin sa mga rally, logistics, ganyan-ganyan, program, sino ang dapat imbitahin, ganyan-ganyan, and things like that. Okay. Di ba si Maui, hindi naman niya ina-admit na organizer siya ng EDSA Friday group? Hindi naman niya ina-admit, di ba? Di ba lagi niya sinasabi, walang organizer yan, ganyan-ganyan. Pero, kapag gusto niyang mambardagul, sasabihin niya, siya lang yung nakikipaglaban. Di ba? Hindi siya organizer, pero siya lang yung nakikipaglaban. Ganon. Okay. So anyway, nagtataka ako kung bakit ako hindi tinatantanan niya na, bakit send to ng mga documents sa akin? Nakakapagtaka naman. Bakit to send ng mga documents sa akin? Ganyan. So ngayon, meron akong kinontak na alam ko na makaka-handle dito sa amoy bundok na to. Ganon. So sabi ko sa kanya, kausapin mo to. Ngayon, yung kaibigan ko na kayang mag-handle ng mga ganitong bagay, sinabi ko sa kanya, amoy bundok to ha. Amoy bundok to. Pero ikaw nang bahala kasi mukhang tama naman yung mga sinasabi niya tungkol sa mga rally-rally, ineme, ganyan. Pero kayo na lang din ang mag-gauge, ganyan. Nagtataka ko sa kanya, send siya ng send. Tapos sabi ko, ibibigay ko sa iyo yung number nung kaibigan ko. Okay? Total, lagi siyang nandun. So, siya yung kausapin mo. Hindi naman ako organizer niyan eh. Diba? Binigay ko yung number. Umuo na rin yung kaibigan kong isa. Umuo na rin siya. Hindi kinontak. Hindi kinontak nitong amoy bundok na to. Hindi kinontak nitong amoy bundok na to. And you know why that is a red flag for me? Okay? You know why that is a red flag for me? Kasi, di ba nga, etong si Maui, meron tong issue sa mga maisog officers. May issue to sa mga maisog officers. Tapos si Maui, call out na kailangan magbigay ng statement ng maisog officers. Official statement ng maisog. Ang maisog is an organized group. Ibig sabihin may mga officers yan. May mga ang pangalan nito, may mga president, vice president, kineme, ganyan-ganyan. Saan galing yung saan yung rally? EDSA sa Metro Manila. May maisog NCR. Pag nagbigay ng statement, ang maisog NCR, tungkol dyan sa EDSA vigil na yan, at nagkaroon ng kaguluhan dyan and whatnot, who do you think is going to be arrested? Who do you think is going to be arrested? Eh, hindi naman inaamin ni Maui na organizer siya dyan eh. Pagkatapos, blind item siya ng blind item doon kay Verdel at kay Placido. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi niya kay Verdel at kay Placido. Bakit? Ba't mo pinipilit na maglabas sila ng statement? Either gusto mong maaresto si Placido at si Verdel, or tanga ka lang talaga. Ngayon, balik tayo dun sa nagsisend sa akin ng mga programa-programa. Bakit gustong-gusto nito na ipin ako as organizer? Same logic. Para pag nagkagulo dyan at nagkaarestuhan, sino makukulong? Organizer. Please, pakibaril ako kung mali ako dun sa idea ko. Ngayon, bakit siya connected kay Maui? Bakit siya connected kay Maui? Well, I want Maui to explain. Kasi I want to know kung anong nangyari. I want to know bakit. O di ba nung nagpunta si Maui sa Japan, unang Friday after magpunta ni Maui ng Japan, anong nangyari sa EDSA Friday group? Nagka-arestuhan nung wala na siya. So, I hope she explains. Diba? Ikaw, tinatanong mo ako nung walang habas, gusto mo akong mag-explain. Now, you explain. Bakit nagkaroon ng arestuhan nung wala ka? So, are you really for whatever the Dutertista, the DDS represents? Or you have other business? So, ikaw, pinapa-explain mo sa akin, ano ba yung Dutertista na yan? Bakit ganyan? Bakit hindi mo ganyan? Bakit mo? O ngayon, I'm doing the same favor to you. Mag-explain ka. Bakit na nagka-arestuhan
sa EDSA Friday group, kung saan na-aresto si Channel 167, ba't wala ka? Dalas mo nandun, every Friday nandun ka, pero yung arestuhan nangyari, wala ka. Bakit mo pinipilit na idamay si Placido at si Verdel at mag-release na official statement? Alam mo na merong threat of arrest pag ginawa yun. Pagkatapos, conveniently, nung nasa Japan ka, biglang nagka-arestuhan. Explain. 1/4 sheet of paper. Ito ang time ng reckoning. Justice has been served. Salamat, madam. Tangina kami para wang bayaran. Sabi ni, ang tawag dito, sa totoo lang, lahat naman ng organization may issue and whatnot ganyan-ganyan. Pero kasi si Placido at si Verdel, nakasama ko sila sa maisog. Si Verdel, ginagawa niyang trabaho niya kahit hindi bayad yung kuryente nila sa bahay. So para ganun-ganunin ni Maui at gawan ng issue yung mga yan, napakawalang yan ni Maui. Saka dagdag ko din sa ano. Hindi kasi sila Verdel Organisador ng mga yan See? You see what Maui is doing? Gawain ba yan ng isang Dutertista na gustong magkaisa ang mga Duterte? Supporters? Kilala ko yan si Placido at si Verdel. Hindi kami close. Pero nakapag-usap kami kasi ilang beses ako nagpunta ng maisog Isang maisog lang yung na-miss ko Nung nagkakaroon ng mga maisog events Pupunta yan dun sa mga obligasyon nila. Hindi pa bayad yung kuryente nila sa bahay. Mapuputulan na sila ng kuryente. Saka dagdag ko sa ano sa i-issuehin mo tao ni Aimee. Hindi kung tao ni Aimee, hindi ang yaman. Kung tao ni Aimee, hindi ang yaman yan. Dagdag ko diyan sa issue ng ng maisog. Na hindi nila naintindihan bakit nila i-call out. They should understand na ang maisog is tagged with Tatay Digong. At iba ang maisog is doing the tops. Ini-educate ng tao, ini-inform ng tao kung ano ang mali na ginagawa ng gobyerno, kung anong mga nangyayari na corruption sa gobyerno. Iba ang ini-imply ng EDSA. Alam naman natin kung ano ini-imply ng EDSA. And sinasabi na ni Tatay Digong na we will not subscribe to that because it is very self-serving. And Tatay Digong, being a prosecutor and a former president, hindi siya, dahil alam niya na hindi yan dapat at hindi yan ang dapat gawin. So, hindi kailangan na i-call out nila ang maisog in that event dahil at iba ang gusto niya kailangan EDSA lang, 'di ba? Yun pa yung problem Exactly, gusto niya EDSA lang. 'Di ba? Dapat lahat ng movement na magsusupport ng cause, supportive tayo. Iba na inaaway yung mga ibang nag-organize ng event na 'di ba? I mean, it's unnecessary. Bakit? Para ikaw lang ang bida. Para ikaw lang ang bida. Tigilan niyo sa mga kapatahan niyo dyan. Well, anyway, isa sa napansin ko diyan sa kanya is parang mahilig siya talaga magpabida kasi nakita ko doon kahit sa Zoom conference doon na nung nagsalita siya, talagang ibinida niya yung EDSA Friday group at well anyway, siya pa nga nag-trigger doon na siya pa nag-trigger doon kay BP Inday dahil sa isang istorya na for me is wala namang basis, parang yung yung marites lang or chismis lang na ifinid niya. So, di ba doon nga na-trigger si Inday sa sinabi niya. Siya ba yung nagtanong noon, Ma'am Joey? Siya yun. Yeah, I was si Maui yun. I was watching, kaya alam ko. I-add ko lang na Placido, akit ka ba? Akit ka, Placido? Yes mo, no? Sorry. Add ko lang dyan, Ma'am Joey, no? Tama yung sabi niyo, Ma'am, na we have to build consensus. Hindi natin pwedeng gawin na i-chapwera natin na finally sumasang-ayon na yung ibang kubol sa advocacy natin sa different issues natin with this government. So bakit natin yon tatanggihan? Wag tayong wag tayong maging trap to our own echo chamber. Yun ang ginagawa ni Tatay Digong noon na even yung rally ng mga NPA pinupuntahan niya to talk. Kasi nga it will also give us the flexibility na kailangan natin pagdating sa mga political decision. Pag nakikita ng taga-kabilang kubol na we agree on some of their point of view, the possibility of them, although slim, pero may possibility na yes, pwede rin silang lumabas sa kanilang bakod and agree on certain topics na pinupush natin. So para doon naman, Ma'am Joey, no, sa nagsasabi na, wag mo nang patulan, Ma'am Joey, wag mo na. I think ang misunderstanding doon sa point lang na about doon sa EDSA, right, na si Ma'am Joey, kasi nga, she's trying to give us the ability to discern
how we can discern yung information na kumakalat sa social media. Yun ang kanyang, correct me if I'm wrong, Ma'am Joey, no? Pero that's how I see it. No? Parang tinuturuan mo kami na to think for ourselves, no? I think dun sa part na yun, understandable, may misunderstanding. Pero when he starts to attack Ma'am Joey, na about dun sa condom na pinaliwanag naman ni Sir Rain kanina sa kanyang TikTok live, yung issue about it. So, anong intention mo? Correct, malicious to the core. Yeah. Balahura ka, Maui. Sabi kasi ni Bakit Protect the Philippine people, no? Why do we need waste time on this Maui? Because she needs to be exposed. Yes. Alam niyo She guys, needs to be no? exposed. Ma'am Joey, no? Huwag natin kakalimutan. Sa ngayon, medyo laylo ang issue against ating Vice President. But once na umenter ang New Year, we need to filter out itong mga bad part ng ating movement. We have to identify kung sino to. Same, Ma'am Joey, madami tayong pagkakwentuhan sa TikTok kasi nagkakabulgaran din. Same issue ng ganito. Medyo malala lang ng konti. But dapat nating i-filter out to as soon as possible because we're gonna fight a greater fight next year. They're gonna be mas full force tong mga to next year. Akala nyo ba worse na tong nangyari before Christmas? Correct. No. Ito pa kasi yung isang problema eh. You know, whatever we are fighting for, we need the men in uniform. Okay? We need the men in uniform. Whatever it is that we are fighting for, we need them to agree with us. Okay? How do we get the men in uniform agree with us? Kung makikita ng mga men in uniform na, wow, the Filipino people are united. Nagkakaisa sila. And my loyalty, I am the protector of the people. I have no choice but to protect the people who are one on issues that they are spouting right now. Hindi ba mas madaling magdesisyon yung men in uniform pag nakita niya nagkakaisa tayong lahat? Exactly, Ma'am Joey. Yun na yun. So bakit si Maui ayaw niya ng ganong space? Bakit hindi, wag kayong pumunta dyan? Ano mangyayari? Magkakagulo! Kasi nga, Ma'am Joey, no, napansin ko lang no, sa ating mga Duterte supporters, nasa isang bangka tayo eh. Ang nagiging problema natin, una, may mga babida-bida na ang gusto ay palakpak. Na kanya-kanya rin sagwan ang nangyayari. Kaya medyo disorganized talaga tayo as a movement. Pero kapag magbe-base lang tayo talaga sa mga issues and policies, kahit nasa taga-kabilang kubol, marami tayong mapagkakasunduan. Look what just happened with Ma'am Sas and Shelo. Although I agree dun sa kanilang discussion, nandun pa rin sa ating isip at back of our mind na we have to be cautious. Tama nga yung sabi ni Ma'am Joey eh. Na let's not forget, na although meron sila mga issue na katulad ng sinisigaw natin sa PhilHealth, na noon pa natin sinasound ng alarm at ngayon lang sila sumasakay, let's appreciate that. But let's be cautious. Bakit? These are the same people na nagbibigay ng issue sa CF fund ni BP Sara. Let's agree on certain points para magkaroon tayo ng consensus. Tama nga Ma'am Joey, makita ng mga ating law enforcement and men in uniform na pag dumepensa pala kami, lahat wala kaming ibang sibilyan na kailangang isuppress kasi lahat tayo nagkakaisa dun sa isang issue na yan na pwede nating dukdukin ng government. We have to expand, guys. No, ito nga ang favorite quote ko na yung level of being a good, the level of integrity ng isang tao, nasusukat yan sa dami ng truths and facts na kaya niyang tanggapin, whether it's coming from the opposing view or not. So maging ganun tayo. Ganun si Tatay Digong eh. Let's emulate yung kanyang polisiya. Huwag tayong maging trap. Ayan, tapos ito yung mga post niya na ayoko nang mag-post tungkol kina Mango Squad, baka madulas ako at may bulgar ko ang lahat ng eksena. Ibulgar mo! Kasi every time na magsasalita ka, meron kang katapat na bulgar dyan. That's what I'm gonna do. Papahiyain talaga kita sa agad hanggang buto. Liquidate mo lahat ng perang natanggap mo sa mga OFW. Yung pinost ko na liquidation, nakalagay doon. Shinare ko yung, teka. Ito, yung flags, may sources yan, may pangalan ng supplier. Yung sticker, may kapangalan niya ng printing shop. Yung tarpaulin, may pangalan din niya ng printing shop. Okay? At itong mga to, yung mga supplier ko dito, viewers ko. Itong pinagprintan ko ng tarps na si Graphics is a struggling negosyante. Nagpa-print ako dito, sabi ko, wag mo na akong discountan, babayaran kita ng buo. Alam to ni Marie Chris. Pagkatapos, sasabihan niyo ako, tipi-tipi, putang ina mo, ikaw tong nagkamal lang sa katerbang salapi dyan sa EDSA na yan. Ma'am Joey, i-add ko lang, no? After all these issues, no? Kung talagang Duterte supporter siya, he or she will continue the advocacy and learn from the mistakes, no? Pero if he or she stop pushing for the advocacy to support the Duterte, alam nyo na. Ayun. Sabi ni Darkness, Miss Joey, yung pattern happened to Pebbles is the same as Maui. She will be at the clickbait, the who malicious attacking, the clickbait, the who malicious
attacking mode sa mga established DDS. They can't go to SAS directly. Ikaw tatrabahuhin nila. Yeah. And ako sa totoo lang, ako hindi ko maintindihan kung bakit ako ang inaatake dito parate. Inaatake ako ni Pebbles, hindi ko gets. Tapos inaatake ko ngayon ni Maui. Bakit ako? Bakit ako? Eh ngayon, sige, atakihin niyo ako. Eh kasi, isa sa mga iniisip ko dyan, kaya ako inaatake ngayon ni Maui kasi siguro akala niya, I'm gonna do a Pebbles na hindi ako magsasalita. Nagkamali siya. Sabi ko nga, yung kabaitan ko, wag niyong pagkakamalan na kahinaan. I-add ko lang din, Ma'am Joey, no? May mga opposing views tayo kahit nasa iisang kubol tayo, Ma'am Joey. Like for example, may mga issues noon about maraming things na hindi tayo align. But dapat matuto tayong mag-adjust no? Okay, we can disagree on certain points, but hindi tayo pupunta sa punto na yun na para patunayan ko na mali ang punto mo, sisirain ko ang pagkatao mo. Stick to the facts. Kung nagka-misunderstanding dyan sa paghahakot sa EDSA. Kasi mo sa akin, understandable, kung kunwari kabilang kubol, tapos inaatake ako. Pero ito kakampi mo, putang ina. Exactly. Yun pa, Ma'am Kakampi Joey. mo, tapos gaganyan-ganyanin kang putang ina niyan. Napaka-dubious Ikaw lang ba miniriris dito? Ikaw lang marunong magmahal sa bansa? Diyos me. Tama, Ma'am Joey, walang monopoly. We are pushing for the same agenda, pero walang may monopoly on how we gonna push those agenda. Tandaan niyo yan, guys. Ang bottom line, we have to protect the Dutertes kasi sila lang ang nakikita natin na kumakalaban sa mga nakikinabang sa problema ng bayan. Doon tayo. Pero pagka ganyan na within our own boat, someone's trying to drill hole doon sa hull ng ating ship para lumubog, we have to call them out and filter them out kasi next year, guys, we have to prepare. Next year, magulo dito sa US. Napakagulo ngayon dito. There's a lot of issues na may mga kumakalat na balita na baka hindi makapag-vote taking si Trump kasi they're gonna create a false flag scenario para mapigilan lang si Trump for his presidency. Next year, mag-full out yan, guys. I bet my entire month salary na next year full force yan sila. Alam niyo kung bakit? It doesn't matter na kung magkaka-election man o hindi because I think there's a guarantee already that they're gonna win. So they don't have to campaign anymore. They're gonna focus on our vice president. So we have to filter out itong mga anay sa loob mismo ng ating sistema. Tama. Sabi ni Tito Delfino, huwag kayong mag-away-away, mga tanga kayo lahat if ganyan ang gagawin ninyo. Hindi pa niyo napapalayas na nakaupo. Ang problema nga po, yung kasama mong lumalaban, yun yung umaatake sa akin. Yung kasama nating lumalaban, yun yung umaatake sa akin. Yun yung problema. O anong gagawin ko? Tito B. Delfino, tatanggapin ko na lang na babalahurain ako ni Maui? Habang ako, ang dami-dami kong nire-risk dito. Pagkatapos si Maui kung ano-ano pinagsasabi. Naku guys, I've been following Ma'am Joey since last year. I know yung mga even Ma'am Joey, alam yung tinitrace natin na nagde-death threat sa'yo. Makulit. Hindi ko siya mahabol. Imagine guys, hindi biro ang ginagawa ni Ma'am Joey dito. And that's the same reason bakit hindi ko mapakita yung mukha ko noon. Because although I'm advocating for Duterte policy, nakakatakot. But yung mga katulad ni Ma'am Joey that they can open their camera, say what they're thinking against the government, the abusive government that we have now, siyempre kami dito mga followers ni Ma'am Joey na nakita talaga yung kanyang sacrifices. Hindi kami papayag. Nagaganyan ninyo si Ma'am Joey. Ay nung panahon nga na nagkakagurguran sa Batasan, madaling araw nandun si Ma'am Joey, 3 lang sila. Oo, na sila doon. Tama. Tapos nakakapal na mukha niyong questionin yung loyalty ni Ma'am Joey. Come on guys. Kaya tama yan, if they are sincere and true enough sa ginagawa nila, dapat masaya lang sila kung anong ginagawa nila, hindi namang ano pa sila ng iba. Kasi any group dito, maliit man malaki, na nag-exert ng kanya-kanyang effort, ma-acknowledge natin at nakikita natin yan lahat. Ayun. Okay. I hope bukas balik na tayo sa common purpose. Huwag kalimutan. Huwag kayong mag-alala. This is just for today. Hindi ko lang talaga mapalampas to. Ayun. Hindi ko lang talaga mapalampas to. Ayun, Santa Claus, meron kang gustong i-share? Yes po. Okay. Unang-una, Joey, Merry Christmas to you. Alam ko yung nararamdaman mo ngayon, medyo mabigat din yan, kung sa personal level, hindi ako agree doon sa sabihin na lang natin pambalahura ni Maui. Kasi dapat yung kakampi mo, hindi mo gaganyanin. Kasi nga, we are in the same boat. May nagsabi kanina, iisang bangka tayo. Lahat tayo nagsasagwan para umuusad. Hindi uusad yung bangka natin kung yung yung tagasagwan ay papaluin mo. So mapipilayan tayo. So agree ako doon sa consensus building. I remember doon sa EDSA 2. Noong ongoing yung impeachment. So umiikot si GMA, kasi mag-people power. Pero maraming ayaw kay GMA. Yung mga civil society, yung iba doon, mga sanlakas, ayaw doon kay GMA. Pero wala silang magagawa kasi
talagang umuusad na ang people power. So nag-meet sila sa gitna, no? Yung common yung objective na doon na lang sila, yun na lang ang pag-uusapan. Hindi na pag-uusapan kung sino yung papalit. Ang importante yung objective makamit, no? Pag mag-succeed ang people power, meron ng iba doon na nanawagan na mag-snap election, pero nagwawagi yung successor of interest, yung vice president si GMA na upo bilang presidente. So ang sabi lang, ang bottom line doon yung consensus building, no, na ito yung dito nag-meet lahat sa gitna. Ang iba ayaw ni GMA, ang iba ganito ang panawagan, pero yung common goal to remove the president, doon sila nag-agree lahat. Kasi yung issues parehas na pinaglalaban, parehas isinusulong, no? Sinisigaw sa kalsada. Kaya nagwawagi yung people power because of the consensus building. Hindi nagwagi ang people power doon kasi may kultong namamahala, may kultong nagli-lead, walang ganun. So again, we are not working on cultism, no? It also works with no? Santa, it also works on bigger group. Kasi for example, itong si INC, di ba naglabas na statement si INC na magpo-protest sila. When they started doing that, yung ibang congregation also release a statement na, oy, kung gagawin niya ng INC, kami rin. Exactly, ganun. So, consensus among all denomination. exactly. Ganon. Kahit magkakaiba ang paniniwala dyan sa mga bagay na yan, no? Hindi man sila nag-agree kay VP Inday, pero ang common goal dito na may paglaban natin, may isulong natin, dapat ito ang magwawagi. Ulitin ko lang ho, no? Focus on the objective. Na huwag tayong magpipilay, huwag mong anuhin yung, alam mo, dapat yung ginawa ni Maui, kung mayroon man siyang difference diyan kay Miss Joey, dapat pinersonal na lang niya, tinawagan niya, tinext niya, o magkita sila, mag-coffee somewhere else, na ganito. Hindi na siya pwedeng... Ito yung nakakaloka. Nag-uusap kami, chat. Hindi niya ako pinipm eh. Hindi ako pinipm niya ni Maui eh. Yung conversation namin was in a group chat. Tapos galit na galit siya. Tapos pinipilit niya ako na maggawa ng stand na align sa kanya. Parang, sino ka putang ina mo ka? Parang mag-dicta kung ano ang position ko. Alam mo, nag-comment ako dyan, nag-comment ako doon sa wall niya. Hindi ako favor dyan, no? Again, we are not working on cultism principle, but on a democratic, responsible exercise of freedom of expression and of assembly. Hindi ito dapat na isang ideology lang ang sinusunod natin na kinokontrol natin yung minds ng ganito. Meron tayong sinusunod na independent ideology na ito yun. Yung PhilHealth, yung ganito, doon tayo magfo-focus. So, ganyan lang, no? Meron man tayong, malaya man tayong mag-express ng freedom natin, at saka yung assembly natin. So doon tayo, pero yung atakihin mo yung kapwa mo na parehas lang ang pinaglalaban, something wrong. So tama yung sabi kanina na we have to eliminate these people kasi on the following, yung darating na mga Joey, mas malalim yon, yung mga darating na araw, no, sa sunod na taon. So dapat ito ay malalim na pagsusuri ng bawat isa na engage sa social media, na hindi maligaw yung mga tao sa paniniwala kung anong direksyon na tatahakin natin, kasi yung divide and conquer, i-divide mo yung grupo and you have to conquer, mahirap yun. Parang i-demolish si Joey para mapipilayan ang grupo. Mali yun. Alam mo, kaya si Miss Joey nagsasalita ng ganun siguro kasi siyempre on the personal level nasasaktan siya at wala siyang ibang avenue to say something. At ito lang sa para makikita din niya. Santa, sa totoo lang, of course, ako, lalaban ako. Pero sa totoo lang, isa rin sa mga considerations ko, kaya ako nagsalita, gusto ko rin turuan ng leksyon yan si Maui. Kasi meron siyang, yung kaibigan ko, yung sinasabi niya yung, ano ang tawag dito, yung, ano siyang post yung nanay mo or something like that, yung alaga mo, yung ganyan-ganyan. Yung sinasabi niya, yung alaga mo. Yung pinatutungkulan niya doon is a friend of mine. Private citizen. Private citizen. Alam mo ginawa ni Maui? Alam mo ginawa ni Maui? Sinenda niya ng sangkaterbang mga voicemail. My God. Panay kabastusan. Bigay ko sa inyo example, kaya putang ina mo Maui. Teka lang Ma'am Joey, add ko lang guys, yung mga nagsasabi kay Ma'am Joey na move on na guys, Ma'am Joey has been fighting against this government on a daily basis for almost 365 days na. Give her at least couple of days to vent out and defend herself. Ano ba kayo? This is malicious attack. Yung mga nagsasabi dyan na parang hindi palampasin mo na. Uy, pakita mo naman kung para saan yung condom na may tubig na laman. Ano yun, fetish yun ng alaga mo? Gago pala talaga. As evidence. Sorry na. So, ano kaputahan yan? That's foul na, no? Medyo, kung... ng mga message na ganyan, ang dami niyan. Siguro kung kulang sa 50 messages yan. Ang dami niyan.
Dapat yan, Ma'am Joey, ilabas dapat yan para malaman ng taong bayan. Kagaguhan niya kasi people, OFW are sending money for these people. Ay, huwag yung pinapadala ng pera yan si Maui kahit 5 duling. Niloloko kayo So, yan. yun na nga yung sinasabi natin, Joy, na divide and conquer. Yun siguro yung objective niya dito, no? Wag hayaan na magwawagi ito kasi syempre, kung isang pag natusok ka ng karayom, sakit ng buong katawan yun, mararamdaman ng buong katawan yun. Yun yung i-eliminate natin, no? Na hindi, alam mo, hindi ito away ng hindi ang inaaway natin ngayon, ang sinisita natin hindi barangay, buong bansa, buong gobyerno. So we have to deal with professionally, no? Na kailangan ang nandito sa stage ng social media, hindi mo pwedeng again medyo may mali, hindi kasi yun porket na meron ka ng platform na magsalita ka ng ganito, abusuhin mo na, no? Na you have to din yung ang tawag dito yung high standard of approach, no, ng nakalimutan ko. So hindi dapat to palalampasin, no. Agree ako doon na pag nagsimula na yung laban sa January, siguro yung organizer diyan sa social media na nakatuka sa social media i-eliminate yung ganitong situation kasi hindi ito nakakatulong. Madami yung ginawa niya. At isa pa, Miss Joey, may i-add lang ako, no. Don't get me wrong, no. Sa akin, pag may nagpapadala, no, sa lahat ng mga supporters, subscriber ni Joey, sa lahat ng mga Duterte, buong mundo, pag nag-abot tayo ng pera o nagpadala tayo bilang tulong doon sa mobilization ni Joey, kung kanino mang vloggers, siguro wag na tayo manghingi ng resibo. Kasi itong mga vloggers na itong mga nasa social media, wala man itong mga honorarium sa gobyerno. This is personal level nila yun na tumulong sa atin, na iparating sa atin yung ganitong mensahe, no? Wag na maghingi, nawagan lang ito. Dito ako nabubuisit. Ako sa totoo lang, kung kunwari si Maui marami siyang nakubrang pera, hindi ko siya i-call out dun eh. Walang problema sa akin yun. Walang problema sa akin kasi umi-effort naman talaga yung bakla, nagta-travel naman talaga and everything. And kagaya ng sinasabi ko, even nung time na binabalangura ako ni Pebbles, I still recognize the value of EDSA Friday Group. Kasi meron talaga siyang sa greater scheme of things, may value naman talaga yung nakikita-kita ng lumalabas, ganyan. Kahit maliit lang yun, at least meron namang ambag yun kahit papano. I'm not going to say it is pivotal or things like that, yun yung earth-shaking movement or things like that. Hindi. Pero yung bang point na nagko-commit sila dun sa gusto nilang gawin, that's good enough for me. Okay, let's say sabihin na natin kumikita sila ng pera dyan and whatever. I'm not going to question that. Hindi ko sila gigisahin dun. Hindi yun issue sa akin. Pera yan ng mga OFW, binigay nila kay Maui, pinagkatiwala nila, walang problema. Pero yung sasabihin mo na ako, questionable. At ang dami po lang na pera, ang dami mo palang putang ina mo talaga. Mali na nga din yan. Diba? Mali naman din yan. Ako yung kakatkatin mo, I liquidated all the money that I received. Actually, yung na-receive ko mga ganun nga lang mga around 35 to 40 yung na-receive ko na pera for the rally kasi I do not actively solicit. Meron nga nagme-message, saan ako magpapadala? Tapos tinitingnan ko, bibigyan ko pa ba ito ng details o hindi na? At pag minsan talaga parang sige, hindi ko nabibigyan ito ng details. Hindi ako nanginginig na parang, may gusto mag-donate, ganyan. If you notice, eto alam to ni Tatay Amik. Si Tatay Amik, pag may inutos sa akin niya, na, nak, mag-donate ka naman dun sa mga nabiktima ng bagyo, ganyan. Sinasamahan ko yun. Sabi ko, tay, nakabili na ako, tapos tinapatan ko yung pinadala mo sa akin. Alam mo ni Tatay? Pagkatapos ako yung sasabihan mo na tipi-tipi, putang ina yung mga patay, gutom kayo! Mga fraud kayo! Ginagamit niyo Duterte para magkamal kayo ng pera, mga putang ina nyo! Hello, magandang gabi, Ma'am Joey. Kasama. Hello, Placido. Oo, siguro tama yung isang kasama natin dito. It's about time, mga kababayan, na kailangan malantad sa mata ng publiko itong mga manggagamit na ito, Kasi katulad nung sinabi, yung divide and conquer doon sa mga hindi nakakaalam, yan ang isang klase ng strategy, no, sa gitna ng labanan, no. Ito yung pinakamalakas na way ng mga kalaban natin para humina ang ating depensa, ang ating opensa. Yung divide and conquer talaga. At ako, hindi naman talaga ako vlogger, Ma'am Joey, alam niyo po 'yan. Kaya lang napasok na rin natin yung mundo ng social media. Kaya nga po sinasabi ko, accidental vlogger lang ako, pero hindi para kumita o ano pa man. Pero sabihin na natin nakasama 'yon kasi nagba-vlog ka Kasama na 'yon. But the most important thing for us na mga members, organizers, and officers ng hakbang na maisog is yung ipinaglalaban po nating advokasya dito. Ayun nga po yung our call for good governance, no, yung transparency, accountability, peace and security. No, ngayon, kung yung mga nagpapanggap na mga Duterte supporters, Duterte vloggers, hindi align doon sa panawagan na iyon, maging ito man is maisog o hindi, maging ito man is Duterte o hindi. Well, it's not just about Duterte naman. Malinaw naman po yan. So happen lang
na talagang ang kinikilala po nating leader, na mabuting leader na naging mabuting presidente ng ating bansa, isa mga Duterte, no? Nandoon na din 'yon. Pero the thing is, it's not about them, it's not about the Duterte, but it's all about the bangag government na nilalabanan natin. No, sa nakalipas na ilang taon na din, 3 taon na ito, na nakikita natin patuloy tayong sinasalaula, patuloy tayong binababoy. Ngayon, kung ikaw sinasabi mong nakikiisa ka sa pinaglalaban, kahit na wag na sa hakbang na maisog eh. Anyway, kaya nga po yung hakbang na maisog, gumawa ng TAPS coalition yan, no, para magkaroon tayo ng parallel recognition, parallel leadership, para walang bida-bida. Kaya lang, may mga grupo talaga na ayaw sumama doon sa TAPS coalition na yan kasi nga meron po silang ibang intensyon. No, yan eh. May ibang intensyon yung mga ibang grupo at ngayon nakikita na po natin. At yan nga po yung tinatawag natin na sistematikong estratehiya ng divide and conquer. No? Sisiraan nila yung lumalaban talaga mga Dutertista, sabi nga. Thank you po for allowing me to use the term. No? At the same time, ipopromote nila yung sarili nila, then ang papasamain yung talaga mga legit. Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Kaya mga kababayan, dapat po nating pag-usapan tong issue na to because this is an alarming issue. Hindi tayo makakagalaw ng gusto nating mangyari sa bansa natin kapag iaalaw natin yung mga gantong pangyayari. Ako ang tagal kong nanahimik eh. Almost 1 month, Ma'am Joey, no, na simula nung nangyari itong paninira na to, I was advised by our national leaders na medyo hinay-hinay. That's why I created yung prangkahan GC. Para doon tayo magkaintindihan. Kwento mo yung prangkahan GC na yan. Yung prangkahan GC na yan, ayoko naman pong ipagbida sa inyo na ako yung ako yung may utak niyan, ako yung hindi ho yun eh. Walang walang ibang dahilan. Pero ano yung purpose niya? Ano yung purpose niya? Kasi di ba ayaw nila na mag-away-away yung mga Duterte publicly, yung mga Dutertista. Yes, tama. Ayaw nilang mag-away-away publicly. Tama, Ma'am Joey, kasi nung time na sinagot ko itong si Bakulaw, itong si Maui Bakla, no, sa paninira niya sa amin, nakita ko po doon sa mga subscribers ko, may mga nag-PM din sa akin, na sinasabi nila, sir, ba't kayo nagsisiraan, bla bla bla, ba't di nyo na lang pag-usapan privately? So, simula nun, hindi na po ako nag-vlog. Huli na po yung pagpapaliwanag ko, nung pong ineri pa yan ni Kuya Byron Banat Bay, no, dyan sa YouTube channel niya. Yun na yung una't huli na nag-vlog ako. Nakinig ako sa mga kababayan natin, sa taong bayan, sa mga Duterte supporter, na wag nang makipag-awayan pa. Pero hindi po sila tumigil. Hindi sila tumigil. Sinisiraan pa din tayo. Kaya po kinirate natin yan. Hindi nababayaran si Ma'am. Sorry po, nababayaran yan. Oo, yung prangkahan GC, kaya po natin kinirate yan. But what is the intention? What are the purpose? Ang purpose po talaga niyan, pinakinggan natin yung mga Duterte supporter, especially yung mga kababayan natin na OFW na padala ng pera, suporta dyan sa putang inang EDSA na yan, na sa totoo lang, yan, binubola lang kayo dyan, napagkakitaan na kayo. So, ginawa po yung prangkahan GC na yan at lahat ng mga sikat na Duterte vloggers, lahat ng mga personalidad no, na naninira no, sa mga Duterte, naninira sa Maisog, naninira sa akin, naka-add po lahat dyan. And even lahat ng mga OFWs na sinasabi, ang Maisog daw ang nagpapasimula ng gulo, inad ko po lahat dyan. Basta lahat na may mga problema, nakakagulo, inad ko po dyan sa prangkahan GC na yan. At sa prangkahan GC po na yan, Ma'am Joey, nandyan din po kayo, dyan natin kinocall out yung mga gago. No, yung ang lalakas manira sa social media, ang lalakas magparatang, na mga nagsisin lang, hindi naman nagsisikibo. No? So gusto ko lang maging aware, lahat po ng mga nakikinig dito, meron pong binuong prangkahan GC. Important na i-call out yan si Maui, silently. Important nang i-call out yan. Pero patuloy pa rin siya. Patuloy pa rin siya sa divide and conquer strategy niya. Patuloy pa rin siya sa pambubuli sa mga kapwa DDS vlogger. Patuloy pa rin siya na nambubuli. Pinakita ko nga, pinarinig ko nga sa inyong voice call, no? Ang dami niyan. Ang dami niyan. At saka Ma'am Joey, no? Unang-una, bakit nagpo-focus ka? Well, anyway, yung mga pagkakamali, given naman yung tao lang tayo eh, di ba? Minsan, meron tayong mga nasasabi na against our principles, pero nadadala tayo ng mga mga saloobin natin, ano? Minsan, bilang mga Dutertista, na sobrang galit natin, nakakapag-mention tayo ng mga pangalan ng tao na kung saan, may mga foul na ginawa. Katulad nga po ako, bilang isang kilala na organisador diyan sa Hakbang na Maisog, hindi kasi po pwedeng hindi po ako manahimik hindi po pwedeng hindi po ako magsalita, hindi po pwedeng manahimik lang ako. Why? Kasi lumalantad ako sa publiko eh. Ngayon nga lang kami lumantad sa publiko. And for your information, mga kababayan, ito pong Hakbang na Maisog, bago lang ito. But we are part of the Duterte team. Meron pong Kilusang Pagbabago Lead Organization Incorporated na ginawa po noong 2016 nung tumakbo si Tatay Digong. Part na po kami noon, para sa mga hindi nakakaalam. Itong Hakbang na Maisog, bago lang po ito. No, kaya hindi kami pwedeng paratangan. Nabayaran kami ng kung sino-sino. Alam ni Ma'am Joey yan, nabanggit niya na kanina. Dito sa buong Central Luzon, kung saan po kami ay bilong, alam ng mga leaders namin na isang kahig isang tuka kami. Alam ng mga leaders namin na pagka kami nagpunta no, para mag pre-membership seminar sa iba't ibang mga lugar, alam nilang wala kaming pagkain. Alam nilang wala kaming matutulugan. Alam nilang wala kaming panggasolina.
No, kaya kami, sinanay po kami ng mga leaders, national leaders, ng hakbang na maisog. No, sa pangunguna po ni Tatay Jun Cabsec Ibasco, sinanay kaming ganoon, kahit bayaran nyo kami ng bilyon, kahit bayaran nyo kami ng buong Pilipinas, ibayad nyo sa amin, hindi kami kayang, yung prinsipyo namin, hindi po kayang bilhin yan. Yan po yan mga kababayan. Kaya ako nanahimik po ako, why? Nakinig ako. That's why I created yung prangkahan GC para doon lahat pag-usapan. Kaya lang, dumating na naman po sa point na ito na naman si Maui, bumabanat na naman. Mukhang naubos na po yung pera diyan sa Japan. Ano? Kaya bumabanat na naman siya. Kaya, nag-live si Miss Joey. Ayaw ko po sanang umakyat dahil sabi ko nga, tayo-tayo na lang sana. Pero, napapanahon po ito Bago po natin maayos yung problema ng ating bayan, dapat kilalanin natin. Ginawa sa inyo tapos hindi nyo, di ba, hindi naman nakinig. Kinall out, di nakinig, tapos ginawa rin sa akin, ginawa rin sa iba. Ang dami nang ginawa ng ganyan. Alam nyo, Diba? no? Ma'am Joey, meron lang ako i-share. Dapat hindi ako mag-share nito. Dapat si Brothers Travelers. Pero mukhang nahihirapan po yata siyang umakyat. Ano? Nung nakaraan, itong si Brothers Travelers, nagkaroon po sila ng meeting kasama si Ma'am Hana ng SMNI. No? At may mga iba pang mga, si Ma'am Hana ba yun? Basta SMNI, basta parang si Ma'am Hana yun. Nandyan din si Bisdak, nandyan din si BMR, nandyan din si Badong Aratilis. No? At kinukwento sa akin ni Kuya Dan, kasi nagkita kami sa Christmas party ng Axert dyan sa Angeles, Pampanga. No? Sinabi mismo na SMNI na dapat pupunta daw sila dyan sa EDSA na yan, nung kasagsagan ng EDSA nila Maui. Kaya lang, pinigilan po sila mismo ng Vice Presidente. Pinigilan sila mismo ng Vice President ni BP Inday, no, na wag pupunta diyan sa EDSA na yan. At sinabi din po yan nung Zoom, no, meeting na itong si Maui nagbida-bida ro, nagpakilala siya EDSA Friday Group, sa bibig na nga ng ating Vice Presidente nang galing na wala sa EDSA ang laban. Wala sa anumang highway ang laban. Ang laban nasa Malacanang. Pinipilit tong EDSA 'Di ba? Ang EDSA ay simbolo ng mga dilawan po 'yan. Simbolo ng mga kapatian 'yan. So bakit EDSA lang ba? EDSA lang ba ang pupwede nating puntahan na lugar para po ipanawagan ng ating ang ating mga saloobin dito sa gobyernong bangag na 'to? Paano yung mga taga Mindanao na walang kapasidad, papupuntahin mo ng EDSA 'yan? Walang pamasahe? Tapos pag hindi ka nagpunta, sasabihin sa'yo, hindi ka namin kasama sa laban. Wala sa lugar ang pakikipaglaban, walang specific na lugar kung saan tayo nakikipaglaban. But the thing is, kung totoo yung pinaglalaban natin, dapat hindi mo bibirahin, no, yung same languages, yung same principles na ipinaglalaban at yung kapwa mo din. 'Di ba? Saan ka makakita? Na putang ina, nakikipagbari lang kaming lahat. Tapos ikaw nasa hanay ka namin, tapos nakikita ka namin yung kahanay natin binabaril mo. Anong klaseng digmaan meron ka? Exactly. Saan ka makakita ng ganun? At saka tama din po yung sinabi ninyo na yung mga kababayan natin hindi naman na talaga dapat ino-audit kasi bukal naman sa loob na yan. In fact, dito sa mga comment, no, mapapakinggan ninyo, dapat hindi na pinag-uusapan. Bukal naman sa puso yan. Pero bakit po inopen yan ni Ma'am Joey? Kasi nga po, sina-challenge natin itong si Maui, kaya po inopen. Kaya pasintabi po doon, wag din po kayo magalit kay Ma'am Joey, hindi naman po sa nagkakampihan kami dito. Pero kaya po inopen yan, kailangan leadership by example. Tama ba ako, Ma'am Joey? Panawagan tayo ng panawagan. Sabi ng TV sa akin, parinig kayo ng parinig ng kung ano-ano. Panawagan tayo ng panawagan. Ilabas ang resibo. O ngayon, si Ma'am Joey, ginawa niya yan kasi nga leadership by example. O ngayon, Maui, sagutin mo yan. Sa pangkahan GC nga, putang ina, puro lang kayo sindon No? Ayaw kong banggitin dito yung tatlong kolokoy, no? Kasi pinag-uusapan natin dito si Maui. Pero mag-sin kayo, pakinggan naman ninyo yung mamamayang Pilipino na ayaw nakikita, nasasaktan sila na mga Duterte supporter, nagbabangayan. Mga putang ina nyo, sumagot kayo sa prangkahan GC. That is the proper venue. Mga demonyo kayo, mga putang ina nyo. Diba, titirahin pa ninyo mismong organizer na hakbang na maisog? Saan kayo makakita ng ganong klaseng pag-uutak, mga putang ina nyo? Merong kaming direksyon dito. Hindi kami gagalaw, hindi gagalaw si Placido na si Placido lang. May direksyon kami ditong sinusunod ngayon. Panindigan nyo yung EDSA, aminin nyo na kayo yung organizer niyan, mga putang ina nyo, hindi yung yaya kayo ng yaya ng taong pupunta dyan, pagkapos pag nagkahulihan. Kasi kayo yung organizer. Di ba, Ma'am Joey? Pag nagka-arestuhan, nasa Japan. Kaya mga kababayan, yung mga nanonood po ngayon, no, tanggapin nyo po itong nagiging usapin dito. Kasi bago natin labanan yung gobyernong bangag na to, bago tayo maghangad na magkakaroon ng pagbabago ang Pilipinas, dapat itong mga putang inantong mga to, no? Ilantad natin tong mga to. Kasi pinapadugo lalo ng mga OFW Pinapadugo ang lahat ng mga OFW, mga putang ina. Hindi ba kayo naaawa? Yung mga OFW na yan, karamihan sa nagpapadala sa inyo dyan, no, nasa Asian countries lang yan. Kaya sila lumabas ng bansa kasi hindi sapat yung kinikita rito. Una yon, walang magandang trabaho. Pangalawa yon, pangatlo, ang taas na ng bilihin. Pagkatapos, dahil nahihirapan yung mga OFW natin,
no, na mataas ang bilihin dito kahit malaki yung sahod nila doon, hindi pa rin makompensate, no, naniniwala sa inyo na punta kayo sa EDSA, sinusuportahan kayo sa pantubig, sa pangkain, sa panghotel mo, putang ina mo Maui. No, pagkatapos, ganito gagawin mo at titirahin mo kapwa Duterte supporter? Eh maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Ano pa ang pinagkaiba ninyo sa gobyernong bangag kay Tambaloslos? No, ano pa ang pinagkaiba ninyo? Iparehas lang din kayo. So mga kababayan, wag po kayong magagalit sa amin. Imulat nyo yung mga mata ninyo na itong mga putang inantong mga to na nagsasabi na kami bayaran ni Aimee, magdalawang isip po kayo. Kasi ako, hindi lang naman ako yung nagsasalita. Yung si Ma'am Joey na puno na nagsalita. Isang buwan po akong hindi nag-live sa aking YouTube channel. Pinagbawalan ako. Kasi kilala po ako ng mga leaders ng hakbang na maisog. Na pag ako nakapagsalita na, hindi na ako makapagpreno din. Mamumura ko na naman eh. O kaya nga sabi ko, hindi ko po pwedeng tiisin tong feelings ko na to. Hindi po pwede. Kasi, putang ina. Hamakin mo Ma'am Joey, sisiraan ka. Sisiraan ka ng sisiraan. Pagkatapos magsasalita ka sa social media. Pagkatapos sasabihin nila, manahimik ka. Ikaw nagiging dahilan ng gulo. Eh, nasaan ang justice doon? Totoo. Nasaan ang justice Maglabas doon? ako ng mga audio ni Maui. Ito yung mga pangalas ni Maui doon sa kanilang klase Duarte dito. At tawag dito, maglabas daw ako ng mga audio ni Maui. Itong audio na to ni Maui, sinend niya to doon sa tao na nagbayad ng ticket niya papunta ng Hong Kong at papunta ng Davao for Kadayawan. Okay? Ito yung nagbibigay sa kanya ng pera, in-sponsoran siya. Matapang ka lang sa live. Personal magkita tayo, tapang mo eh. Mayaman ka eh. Ba't hindi mo kayang harapin ang katulad ko? O maliit na vlogger. Ha? Matapang ka lang sa live. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat ng eksenang ito, pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito, magbubungangaan tayo ng malala sa live. Kilala ko pagkatao mo na obserbahan kita. Ha? Pinakinggan ko ang mga pinagagawa mo sa Davao. Baka akala mo. Opinion mo yan. Opinion mo yan. Hindi para sa akin yung message na yun ha, para yun dun sa kaibigan ko. Ito Ma'am Joey, no? Now that these people are being exposed, imagine na lang kung magtagumpay man ang ating movement and God help us that it will succeed. Ito rin ang mga same people that will ask for public position. At pag hindi na pagbigyan, yan din ang mga sisira. Tumpak ka yan, sir. Tama ka yan, sir. Gusto niya kasi magkita sila ni Ate V harapan, silang dalawa lang. Yung kaibigan ko, gusto niya magkita sila harapan. Hinahamon niya yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko na yun yung nagpamasahe sa kanya papuntang Hong Kong. Yun yung nagpamasahe sa kanya papuntang Davao. Yung sa Davao, siya yung nanghingi doon ha. Siya yung nanghingi doon. Gusto kong pumunta ng Davao. Siya yung nanghingi doon. Ayan. Ganyan ang style niya. Pag may kailangan siya, maglalambing kung kunyari sa mga OFW na viewers. Ayan, ito. Personal, duwag, maliwanag. Duwag ka, kayo ng alaga mo. Nuknukan ka ng tuwag, matapang ka lang. Dalawa kasi ang bunganga mo, sa taas at sa baba. Eh talagang dalawa ang bunganga ko sa taas at sa baba. At least original. Hindi peke. Diba? Ay, sabi ko nila. Di ba sabi mo? Ito. Sino ba ako para harapin mo? Ay, ibig sabihin, minamata mo ko kasi mayaman ka. May mayaman doon nagla-live selling. Ha? Diyos ko, dahil napaghalata ka. Kung talagang mayaman ka, hindi ka magpapakita na sasama-sama ka sa mga vlogger. Mukhang nag-ahawak ka lang ng pera ng kung sino man. Tigilan mo ko, hindi ka yan ng mayaman. Uy, Ma'am Joey, yung sinasendan niya ng audio, yan yung nag-fund sa kanya for... Kayo nagpapanik. Wala akong pinapangalanan. Nag-uramentado kayo. Nagwawala kayo sa galit. Ulol. Ayun. So, yung sinasabi niya, wala ka siyang pinapangalanan. May pinangalanan siya, okay? Naming a person doesn't have to be spelled out. If it can be derived with certainty that you are referring to me, you are already naming me. Ganon yun. Maui. Eh, meron na nagsabi doon, Jam Magno, hindi, 15th. Ano ba yung letter? Ano ba yung number 15 sa alphabet? O, J, O. Pagkatapos may Joey, hi. At tama yun. Conversation just before that. Tama na yun. Pagkatapos mo pa ako na mga anong kababuyan mo sa kondom? Sasabihin mo, hindi ako? Sasabihin mo, wag ako mag-react? Ayan. So, ang dami niya. So, ngayon, ganun yan, dinadawat-dawat niya. Eh, nagla-live selling ka lang, mahirap ka. Wala naman sinasabi yung tao na mayaman siya or whatever. Kailangan niyang hiyain na nagla-live selling. So, yun yung nag-fund sa kanya, Ma'am Joey. Imagine yung nag-fund sa kanya papuntang Davao ba yun, Ma'am Joey, in Kadayawan? Davao at Hong Kong. O, tas gaganyanin niya? Imagine ko anong klaseng tao yan. Kaya tama 'yon yung sabi kanina ni Mono na mas malaki ang laban natin next year, kaya kailangan natin dito maging maging bakal tayo. Kaya dapat once and for all papagpagin natin ang kalawang na sa ngayon pa lang yung mga kalawang mapagpag na natin para solid na bakal ang grupo pagdating ng ng malakasang laban.
Parang ang hirap po mag-get over doon sa parang mayaman ka, nag-live Nagano ka, saving ka nag-feedback lang. ka, baby girl? Ano, Duterte sa solid? Si Duterte sa solid ba yun? Opo. Nag-feedback ka ba? Game, go ulit. Parang nakakaano po ba yung sabihan ka na, ikaw mayaman, nagla-live selling ka lang, parang, tas siya pa yung namasahe sa'yo, parang, may followers ba to? Paano to finalo ng mga followers niya kung ganyan ang ugali niyan? Alam niyo, ang tagal kong nakikinig kay Miss Joey dito, never siya nagaganyan ng tao. Tsaka alam niyo, yung kinagagalit niyo na hindi papuntahin yung mga Duterte sa rally, tayo na araw-araw galit na ako sa gobyerno, tapos yan pa din iniisip niyo, na dilawan yan, didees tayo. Mga tanga ba kayo? Ang tagal na ng usapang to. Alam mo, kung may sakit ako sa puso, natagal na kong natigok sa konsumisyon. Tapos, yan pa din iniisip nyo, yung kulay natin. Samantalang pwede naman tayo mag-meet sa gitna kung ano yung pagkakasunduan nating lahat. Ano bang concern natin? Corruption, di ba? So, doon tayo, magkita-kita tayo sa gitna. Hindi yung parang kukulayan nyo pa na porke ganito, napakababaw ninyo. Talaga, hindi pa kayo galit. Galit na ako. Sawa na ako. Nagato pa ulit-ulit yung issue. Tapos, ganyan na may makikita doon, magrarally, ganyan against corruption. Tapos, yun pininiisip nyo, yung kulay nyo. Tanga.